Okay, nandito tayo sa issuance ng final letter of demand notice or yung final assessment notice. Kadalasan magkasabay itong dalawa, pero magkaiba ito. Final assessment notice is containing yung computation at magkano yung tax due mo. Yung final letter of demand naman, ito yung magdi-demand na you have to pay the tax. May mga pagkakataon na mauuna yung fund, then susunod yung final letter of demand, or sabay silang dalawa. In my experience, pwede silang sabay, pwede mauna yung fund at saka susunod yung final letter of demand. Hindi pwede mauna yung final letter of demand without showing kung ano yung final assessment notice. By the way, ang final assessment notice ay yung yung dinidescribe doon na kailangan makapag-render within 3 years ng assessment. Ang basis noon na sinasabing assessment is kailangan maka-issue ng final assessment notice bago magtapos yung 3 years, yung prescription period. Okay, ngayon, ito yung makapag-trigger kung bakit mag-issue sila ng fund. Una, kung hindi nakapag-reply yung taxpayer doon sa PAN. Okay, alam natin na mayroon pang preliminary assessment notice bago itong final assessment notice. Ikalawa, ang reply to PAN was found to be without merit. Kumbaga, walang basihan yung sinasabi doon ng reply ng PAN. So that's why nag-i-issue ng fund. Now, dito naman tayo sa content. Okay. Ang sabi dito, kailangan doon sa fund nakastate kung ano yung facts, ano yung mga findings, ano na-compute, paano nag-arrive, at bakit. Then, ano yung batas na pinagbabasihan doon sa ganun na computation. Banggit din yung mga rules. Kung may mga jurisprudence, they have to use that. Pero, sometimes sapat na yung batas. Kasi naka-or ito. So, alin dyan, yung pwede, then that's it. Pero kadalasan, facts at saka yung law, yun nilalagay nila. On which the final assessment is based. Otherwise, kung hindi nila gagawin yun, magiging void yung assessment nila. So, kailangan yun. Next, ano naman yung remedy pagdating sa taxpayer? Kung nakakatanggap ng fund yung taxpayer, pwede siyang mag-file ng protest within 30 days. Ang counting ng 30 days ay magsimula nang matanggap na yung notice. Hindi kung kailan nakadate ang notice or kung kailan ipinadala ang notice. Dapat yung natanggap niyang notice. Okay. Now, kung mag-reply siya doon sa fund, final assessment notice, mayroon siyang dalawang klase na protest. Una, mayroong request for reconsideration. Ang ibig sabihin niyan is magre-request siya doon sa examiner or sa regional director na kung pwede i-review nila ulit yung kanilang mga findings, yung mga batas, kasi mayroong mga ganito din na i-considera. So in other words, i-review lang, mere review kung ano yung existing na explanation at saka basis ng regional director pagdating doon sa fund. Ngayon, ito namang request for investigation, ito yung mayroong bagong ebidensya na na-discover yung taxpayer natin. So, ipapasa niya yun. Of course, kung ano yung ebidensya na yun, that should be in favor doon sa taxpayer. So, kailangan banggitin niya doon sa letter niya na nag-request siya ng reinvestigation. So, ang ibig sabihin niya na kailangan din na magsasubmit siya ng evidence. So, from the time na nag-file siya ng request for investigation, dinagdagan siya ng another 60 days para naman mag-submit ng evidence supporting the taxpayer's claim. So, ganun yon. Okay? With regard to the content, ito yon. So, ito yung mandatory content of the protest. Una-una,
ano yung nature ng protest mo? So, kailangan mo sabihin kung reconsideration ba yan or reinvestigation ba yan. Kailangan yan mabanggit doon. Otherwise, kung hindi mo yan mabanggit, you are violating this Revenue Regulation 18/2013 or magiging void yung protest mo. Mangyari. Okay? So, sabihin mo yan doon sa letter. Ikalawa, kung yan ay request for investigation, kailangan i-specify mo doon sa letter kung ano yung mga na-discover mo ng mga evidence at ano yung mga additional evidences mo na gusto mong i-presenta sa kanila. Ikalawa, kailangan iligay mo yung date of the assessment. In fact, sa akin, nilalagay ko din yung kailan ko na-receive. Kasi yung date of assessment kasi, dyan yung idea kung kailan magka-count yung 30-day. However, sa ano talaga, yung date of receive, yung susundin. So, para sa akin, ang nilalagay ko, ito kasi yung nakalagay sa dito sa RR 18/2013. Pero for me, in order to protect my interest as taxpayer, pag ako ang nagsusulat doon sa protest, nilalagay ko din yung date kung kailan namin na-receive. Kasi doon magka-count yung 30-day deadline. But in that RR, what is required is the assessment notice, yung date niya. So, nilalagay ko din yung date of the assessment notice. Ang nilalagay din doon sa reply mo or protest is ilalagay mo yung legal at saka factual basis. Yung applicable law, rules, ganun din. Kung ano yung nilalagay doon ng kalaba, ng BIR, ganun din yung ilalagay mo in your end as a taxpayer. So, ilalagay mo kung mayroon kang kaso na pwede mong pagsuporta kasi ganito ang decision ni CTA or ni Supreme Court, then you can use them. So, ito yung key rule dito. Kung maraming several issues ng fund, example, halimbawa, fails to state an legal basis for protesting some of them, those specific issues shall be considered undisputed, immediately demandable. So, ibig sabihin yan, kung may mga marami talagang issues na na-involve, pero hindi mo nasali lahat doon sa letter. Kung hindi mo siya nasali lahat doon sa protest mo, yung mga issues na yun na dapat sana ay nakasali doon, ay magiging undisputed na siya. Ibig sabihin, wala ka nang magagawa doon na magiging part mo pa siya sa protest in the future. At saka kung ano man yung task na involved doon, magiging demandable na siya. Okay, ganon yun. So, ang ibig sabihin, kailangan siguraduhin mo na lahat na pwede mong iprotesta, lahat na pwede mong i-argue, ay nakalagay lahat sa protest para maisali siya doon sa letter of protest mo, doon sa regional director or sa Commissioner of Internal Revenue. Now, ito naman yung grounds of protest. Una, mayroon tayong tinatawag na substantive grounds. Mayroon kasi ditong ikalawa yung procedural grounds. Ibig sabihin, ano yung pinagbasihan mo? Bakit ka mag-protest? Una is, nakita mo na erroneous yung application ng law. So, you need to correct that. So, inform mo yung BIR with regard to the application of the law. Second, nakita mo na may mga factual errors. So, una, application of tax laws. Ngayon, factual errors. May mali-mali sa computation. Second is, nakita mo yung parang outside na sa prescription to make an assessment. So, pwede mo yung ilagay doon. Sabihin mo na ganito, you have to assess me from the date na nag-file ako ng assessment, whichever is later, yung date, the date of deadline to file at saka yung actual filing. Doon magka-count. So, kung sa tingin mo na yung fund ay na-issue outside the 3 years, then you have the opportunity to reason out that to the BIR. So, ilagay mo doon yun sa letter of protest. Second is unsubstantiated findings. Yung para nakita mo na wala man itong basihan, walang ganyan, then you need to emphasize that and you need to provide some laws. Bakit ganon? Na halimbawa, mali yung basis or what. So, pwede mo yung i-provide as part of your protest. Okay, ito naman yung procedural grounds.
ng protest. So, pwede ka na sabihin mo na parang mali yung LOA na na-issue nyo. So, kung walang LOA, ang assessment ay void. Then, second is, ang PAN is a critical part of the due process. Pwede mo sabihin na parang walang PAN kami na natanggap. So, that could be a ground na to make the assessment void. Katlo, hindi na state yung facts, law, rules, and jurisprudence doon sa final assessment notice at saka doon sa formal letter of demand. So that would be a basis to make that assessment void. Failure to consider taxpayers' reply to PAN. Nag-explain ka na doon, you argued a lot of things against doon sa assessment nila, pero pagdating ng FAN, wala lang man any response doon sa sinasabi mo. Ang ginawa lang nila, they just reiterates kung ano yung nandoon na findings sa PAN. So that is a violation of the due process. Kaya nga nagkaroon ng PAN because you have the opportunity to reply against the PAN and to be heard doon sa kanilang mga findings. So kung binawaliwala nila yung explanation mo against doon sa PAN, ang ibig sabihin niyan is they are also ignoring your right on the due process. So that is a violation of the due process. So that would make the assessment void. Second is improper service of notice. Let's say mayroon kasi ang kung paano nila isa-serve. Example, nag-serve sila ng PAN doon sa unauthorized personnel or doon sa unregistered address mo or pwede mo siyang i-deny yung notices na yan. Kasi what would be the basis na na-deny din yung yung opportunity mo to respond kasi nabigay itong notice na to sa hindi mo kakilala or sa unauthorized person or sa hindi mo address na ibinigay sa kanila. So that's why this could be a ground as a procedural ground in sending in sending or submitting a protest.